Hello, magandang hapon sa inyo lahat, mga kababayan ko. So, patuloy pa rin yung trial ni VP Sara. Ngayon, may kokomentan lang ako. Ito ay tungkol kay Senator Robin Padilla, yung humingi daw ng tulong sa Google. I think, nung isang araw pa to eh. Nung isang araw pa nangyari to. So, ako naman, to be fair naman, yung pag-google kasi, kato ko ginagawa ko din naman yan. Pag may mga bagay na hindi ako naiintindihan, or na may bagay ako na hindi nalalaman, nag-google ako. Kaya lang, ngayon, para kasing ini-stereotype na pagka nag-google ka, ibig sabihin, hindi tamang source ang Google. Kasi sometimes no, pag may sinabi ka, ayon sa Google, blah 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 blah. Sa Google mo lang nakuha eh. Ang paniniwala kadalasan ng mga tao, ang nakalagay sa Google ay hindi naman lahat totoo. I agree. Ang Google kasi ay search engine eh. Halimbawa, nagsisik ka ng katotohanan regarding sa religion. Pag nag-Google ka, uh, let's say regarding sa religion, pag nag-search ka kasi, minsan may debate ang atheist tsaka yung mga believer eh. Pagka nag-Google ka, alin ba ang tama sa dalawa? Pwede ka kasing dalhin sa website ng atheist. Pwede ka naman dalhin sa website ng mga believers. I mean, walang tandaan nyo ang Google ay search engine, pero hindi naman nangangahulugan na lahat ng nasa Google ay hindi totoo. Meron din naman totoo. Lalo na pag tinuro ka ng Google sa mga reliable source naman. For example, kukuha ka ng definition ng word na ganito, no? For example, ang profile. Kasi nabasa ko dito eh. Ano ba definition ng profile? Pag ginugil mo yan, pwede ka ituro niyan sa Merriam-Webster Dictionary. So meaning, ano naman yung source? Okay naman. Parang nakipag-debate na rin ako dati regarding, kasi inaakusahan ako nagnanakaw ng video eh. Tapos gusto kong i-explain yung tungkol sa fair use. Siyempre, i-google ako para ipakita ko sa kanya yung definition ng fair use. Ay, hindi niya tatanggapin kasi galing daw Google. Ang tanga, di ba? Siyempre, isasabihin ko kung saan site ako tinuro ng Google. Kung ituturo niya ako sa website ng Lawfil or halimbawa sa ABS-CBN News na may video doon na isang abogado na nag-explain kung ano ang fair use, pwede maging source 'yon. 'Di ba? Ngayon si Senator Robin Padilla, parang naano siya dito eh, parang tinutokso siya dito eh. Pero makakatikim din naman sa akin ng kritisismo si Robin Padilla. Not totally, hindi ko naman siya kakampihan ng lubusan. Pero panoorin natin to. So ito yung issue. Humingi daw ng tulong sa Google. Mga mahal kong kasama, sa loob po ng 4 na taon na ako po ay ibinoto ng ating mga kababayan at nagsilbing senador, ako po ay naging tagapangulo ng komite ng Constitutional Amendments. At tuwing meron pong pagdinig, ang lagi po naming pinapatawag ay yung mga sumulat ng konstitusyon. Bilang sila po ang nakakaalam kung ano ang puso, ang diwa ng konstitusyon. Malinaw po na kung meron tayong pakikinggan, ay yung creator. Hindi po ba? Inuulit ko ha, wala akong
wala akong i-criticize doon sa sasabihin niya regarding do sa punto niya dito. Ang kokomentan ko lang, yung tungkol do sa pag-google niya. 'Di ba? Kasi debatable naman yan eh. Kung tama ba yung sinasabi ni Robin Padilla, ang makakapagsalita niyan yung mga lawyer. 'Di ba? Eh hindi ko din naman alam yan, 'di ba? Ang pag-uusapan lang natin yung tungkol do sa issue ng Google. Tayo naman po lahat ay naniniwala sa Panginoong Diyos. Kaya tayo po ay naniniwala sa salitang Creator, tagapaglikha. At ang lumikha po ng konstitusyon ay itong mga taong nabanggit sa ipinamahagi ng ating mahal na Senadora Cayetano. Malinaw po dito. Nasabi na po sa English ito. Mainam po ay sabihin po natin sa Tagalog upang mas maintindihan po ng ating mga kababayan. To be fair, 'di ba? To be fair, mas maiintindihan nga naman if tatagalogin. To be fair, Humingi po ako ng tulong sa Google kasi legal terms po ito. Hindi naman po ako nagtapos sa UP. isa sa Hindi mga rin po ako isa sa mga natutunan ko no kay shout out Attorney Duterte. Isa sa natutunan ko kay Attorney Duterte. Pagdating sa legal terms daw, hindi mo sometimes no hindi siya direktang kahit ang gamitin mo Merriam-Webster dictionary, sometimes hindi siya direktang yun ang ibig sabihin. For example, yung kay Tito Norms, no, sinabi ng korte na yung kanyang birth certificate ay spurious. 'Di ba? Spurious ang birth certificate ni Tito Norms. Sabi sa akin Attorney Duterte, kapag spurious daw ang sinabi, ang meaning nun kaduda-duda. Not totally na sinasabi na peke yung dokumento, pero kaduda-duda. Kasi nakalagay do sa resolution, do sa regarding sa birth certificate ni Tito Norms. Mas pinapanigan daw ng korte yung birth certificate niyang Norman Mangusin kesa daw sa Francis Leo Marcos, kasi yung Francis Leo Marcos daw na yon ay spurious. 'Di ba? Kapag titingnan mo sa Merriam-Webster ang meaning ng spurious, sinasabi fake. Pero sabi sa akin ni Attorney Duterte, pag sa legal daw ang spurious, hindi naman daw sinasabing diretsong fake. Ang sinasabi lang, hindi lang siya pwedeng pagkatiwalaan or kaduda-duda. Parang, kumbaga may chance pa siya na maging totoo. Although na malabo, no? Yun hindi ko naiintindihan eh. Yung hindi niya direktang masabing peke ng diretsuhan. Parang may chance pa siyang pwedeng patunayan na totoo. Pero in reality, kaduda-duda na siya. Ibig sabihin, wala nang credibility yon. Magulo eh. Pagdating sa legal kasi, lahat yan sinisilip eh. Kung ano yung meaning talaga. 'Di ba? 'Di ba may pinagtalunan pa sila diyan yung meaning ng forthwith ba 'yon? Yung dati, 'di ba? Pagdating kasi sa legal iba yung mo. Kung nagtapos sa Ateneo, nagtapos po ako ng criminology at UP rin sa University of Prison. Ang sabi po dito, sa Tagalog po Ginoong Presiding Officer, eksakto ko itong hinihain dahil nagkaroon tayo ng pagkakaiba pagdating sa punong maestrado ng Korte Suprema. Ngunit sa paglilinaw na iyon, na sa
Sa lahat ng ibang mga kaso ay ang Pangulo ng Senado ang mamumuno. Kaya binabawi ko ang nasabing susug. Ang nagsabi po nito ay ang dating Justice Davide. Ngayon, mga mahal kong kasama, at sa ating po mga taga-subaybay, ang batas po ay precise. Hindi Ito ha, dito na tayo mag-focus sa part na to. Yung sa may Google niya. Hindi naman po ako nagtapos sa UP. Sometimes dito kay Senator Robin, no, naiintindihan ko na gusto niyang lumebel sa masa. 'Di ba? Kasi parang ang gusto niya kasing i-portray dito, kabilang ako doon. Yung sa ordinaryong Pilipino. Pero sometimes, no, hindi ako natutuwa or hindi ako nabibilib sa ganito. Sabihin po natin sa Tagalog upang mas maintindihan po ng ating mga kababayan. Humingi po ako ng tulong sa Google kasi legal Sa akin, terms po ito. kasi sa akin, naiintindihan ko, gusto mong magmukhang humble, gusto mong magmukhang hindi mailang ang tao sa'yo, gusto mong belong ka sa karamihan. Pero senador kami ni. Sometimes pag nagiging humble ito si Robin Padilla, si Senator Robin Padilla, parang minsan hindi na siya hindi na siya yung parang feeling ko nagpapapuri na lang na ay, ang humble niya. Talagang mababang tao si Robin Padilla, yung ganon. Pero sometimes kasi, wag mo naman pagmukain sa sobrang na-overdo niya yung ganong bagay. Pinagmumukha niya kasi tanga yung sarili niya minsan. Na hindi po ako graduate sa ganito, hindi po ako graduate. Ako ay graduate sa university. Bagamat totoo, no? Naiintindihan ko doon. Pero sometimes kailangan ipakita mo yung bagsik mo eh. Kailangan ipakita mo na confident ka sa mga sinasabi mo. Kasi maraming tao nagtiwala sa iyo eh. In fairness naman sa iyo, as time goes by, nakikita ko naman na nag-i-improve ka naman. Pero yung mga unang banatan mo kasi dati, yung, ay hindi po ako marunong sa ganyan, hindi po ako marunong sa ganyan. Tangina mo naman, number 1 na senador ka, nagtiwala sa iyo maraming Pilipino, tapos sasabihin mo, para bang pinalilitaw mo na wala naman akong alam dito eh. Wala naman akong alam sa ganyan eh. Ipakita mo din naman sa tao na alam mo din yung ginagawa mo. Naiintindihan ko, no, gusto niya maging humble eh. Ayaw niyang magyabang siya. Yun na nakikita ko dito. Kaya lang sa sobrang pagiging humble mo at pagiging down to earth mo, minsan wala na sa lugar. May mga naging kandidato naman na hindi rin naman nakapag-aral ng formal. 'Di ba? Katulad nila Manny Pacquiao, Lito Lapid. Actually, mas gusto ko pa nga yung ginagawa ni Lito Lapid na tahimik na lang eh. Kesa yung nagsasalitang ito, pinagmumukha mong ignorante yung sarili mo. No? Nagpapakatotoo ka na nagpapakatotoo ka. Totoo naman eh, na sa Google. Pero yung mga bagay na unnecessary na mo nang sabihin, huwag mo nang sabihin. Kasi katulad niyan, pati yung pagkuha mo sa Google, sinabi mo pa. Yan ang mangyayari. Gagawin ka tuloy headline ng mga basher mo. Ultimong ABS-CBN. Gagawing headline yung
yung itong ginawa, sa tandaan mo ha, sa dinami-dami na sinabi mo, ano yung kinuha na title ng ng ABS-CBN, yung paghingi mo ng tulong sa Google. Ayan oh. Pati yung mga tao din na nagko-comment. Asan yung comment section nito? 'Di ba? Yan, hinusgahan ka na ng mga tao. Oh. Pati yan daw ang binoto ng DDS. Pero kung halimbawa nagsalita ka lang dyan ng tuloy-tuloy, 'di ba? Total generic naman yung sasabihin mo eh. Feeling ko sabihin ka na, wag mo na magsabi na graduate ako ng University of Prison. Hindi, unnecessary na yung mga ganun eh. Parang feeling ko kasi, inuunahan mo ng i-justify yung katangahan na sasabihin mo. Yun ang naiintindihan ko kasi. Yung para bang, just in case na may magsabi na mababaw yung sinabi mo, eh kinuha ko lang naman sa Google yun eh. At graduate lang naman ako sa University of Prison eh. Di ba? Parang pinapakita mo lang dito na wala kang confidence sa sarili mo. At huwag mo na may pahiya yung mga bumoto sa'yo. Number 1 ka eh. Di ba? Dahil kung ganyan din lang naman na ultimong ikaw, sarili mo eh ida-down mo. No? Mabuting iba na lang sana ang binoto na may confidence. Di ba? Again ha, hindi ko kinomentan yung sinabi niya dyan. Unang-una, kung dapat bang questionin yung pagtalaga kay Chis Escudero, eto to, wala, malay ko dyan, di ba? Ang kinokomentan ko lang, yung the way ng pagkakadeliver niya, ng salita niya, hindi siya confident eh. Di ba? Kailangan mo nang ipamuka niya muna sa tao na siya ay humingi ng tulong sa Google. Siya ay graduate lamang sa University of Prison. Wag mo naman patunayan na nagkamali yung mga tao na bumoto sa iyo. Wag mo naman wag mo namang palitawin na ganon. 'Di ba? Kaya sometimes, men, kinakabahan ako eh. Naisabi ko ito yung content ko kahapon na paano kung lahat ng mga senador ay katulad nito, no? Yung mga criteria ng mga kababayan natin, mamimili tayo ng senador, mga katulad nito. Paano uusad? Let's say wala si Chis Escudero dyan. Paano uusad yan? Kung ang mamumuno dyan, mga katulad nila Philip Salvador, ni Robin Padilla. Inuulit ko ha, yung pagiging makabayan niya, hindi ko naman kini-question yun. Actually, pagdating sa pagiging makabayan niya, very good siya sa akin eh. Kaya lang, kailangan nating isipin na hindi sapat yun, na ikaw ay makabayan. Kailangan din talaga na may ganire ka. Ngayon, sasabihin niya naman, bakit bunga hindi ikaw ang umano doon? Hindi ikaw ang... Kaya nga hindi ako tumakbo eh, kasi hindi ko alam yan eh. Di ba? Pero mo, iboboto nyo dyan, sila Willie Rebillame, Lito Lapid, ito, Philip Salvador, Manny Pacquiao. Hindi ko binamak yung nila ha. Meron naman silang mga kanya-kanyang kagalingan eh. Sa field nila eh. Pero sana iisipin nyo, ano ba sila? Qualified ba sila talaga na mamuno dyan? Kaya ako kahit na maraming tutol, no? Kasi ang sinasabi ng iba, nag-live kasi kaming dalawa ni Sir Airvlog. Sabi kong ganon, dapat lagyan ng qualifications talaga ang tatakbo na sa senador eh. Number 1 classifications doon,
or requirements, dapat kahit graduate man lang sana ng law. 'Di ba? Ang sabi naman ni Earvlog sa akin, hindi kasi dinesign daw 'yan para hindi lang mayayaman daw ang maluklok. Kasi nga naman kapag nilagyan mo 'yan ng qualifications na kailangan graduate ng ganito, syempre ang makakapagsilbi diyan yung mga mayaman. Meron namang mahihirap na scholar eh. May mga mahihirap naman na nag-abuga siya. 'Di ba? Eh di yun ang qualified. Hindi kahit naman siguro anak ka ng nagtitinda sa palengke, eh kung scholar ka ng UP. 'Di ba? Scholar ka ng UP na nakapagtapos ka ng law, pwede na. Hindi kaysa naman sa ganyan na ewan. So yan lang muna pag-uusapan natin. Magandang hapon sa inyo lahat. Bye-bye.